tumawag sa akin, isend ko na raw yung payment ko, siya raw yung rider. Ha? Tawagan mo muna yung nag-book. Narinig kita. Apo sir, bali umalis na ako dun sir kasi kay hinahinala yung nag-book eh. Ayos, sakto naman mga tulala na may nakuha tayong booking, gilid muna tayo, tawagan natin. Papuntang Caloocan South to. So yun mga tulala, bali nandito na tayo sa Camarine High School sa North Caloocan. So yun, bali nag-reply na siya, hindi ko kasi makontak si sir eh. Pero sabi niya palabas na, tapos yung message ko sa apps hindi siya nagsisend kanina pa. So ayan, antayin na lang natin dito si sir, kaya yung item May tumawag sa akin, isend ko na raw yung payment ko, siya raw yung rider. Ha? Tawagan mo muna yung nag-book. Baka may scam to. Sino po ba yung nag-book? Siya nag-book eh, siya raw mag-book eh. Abono po ba yan? Hindi ako, Sabi ko kasi pag nandiyan yung rider, ipapadala ko yung pera. Eh ngayon may tumawag sa akin yung rider. Sir, nandito lang po ako sa area, nakita ko na yung item, sabi. Eh kaya tinawagan kita. I-share sa akin link, kita mo wala ka pa pala. Nandito na ako nung wala pa sir, kanina pa nandito sa Camarine High School. Ibig sabihin, ikaw ba yung nakausap ko kanina? Hindi po, ngingin nga lang kayo nakontak eh. Kaya nga, tawagan mo yung isang number, boss. So bali kayo yung pagdideliveran sir. Okay lang po. Dahil ganito na lang sir, pag nakuha ko na yung item, iti-text kita. O sige. Tawagan kita. Okay, sige. Sabi niya papunta na raw dito eh. Sige. Okay, sige. Antayin ko na lang, tapos i-text kita boss. Kumukuha sa akin. Opo. Sabi ko, wait lang, nagpapagigas pa ako. Oo. Ngayon, hindi niya alam na ikaw na yung kausap ko, yung totoong rider na nasa book, nasa lalabok. Opo. Nakabook po ito, tama po, opo. Ngayon, tignan mo, nakabook pa, parang kakakinansel na eh. Check ko lang sir ah. Check mo lang. Oo. Kasi, ang sabi niya sa akin malapit na daw siya. Tapos, sabi niya, nandito daw siya sa bakery. Tapos sabi ko, nandito ako sa Camarine. Sabi niya sa akin, nandyan na ako sa Camarine High School. Hanggang ngayon, wala pa rin 30 minutes na ata eh. Yung book na cancel o hindi? Hindi ko ma-check eh. Sir, pwedeng mga 1 minute, tawag ulit kayo kagad sa akin. Sige. Check ko lang. So yun mga katulala bali 30 minutes na tayo nag-aantay. Nagsisin lang sa akin yung nag-book eh. Sabi daw nung drop off, pinagbabayad na daw siya. Pero hindi tinawagan niya ako kasi para may sure na kung nakuha ko na ba yung item. Kaya lang wala pa sa akin yung item. Tas yung magpipikapan ko wala pa rin dito. Puro sin lang sabi niya, nandito na daw siya. 30 minutes na, nakakabala sa mga rider. Tsaka bukod dun nakakainis naghahanap buhay ka tapos makakuha ka ng ganitong booking. So bali mga katulala wala pa rin yung customer, hayaan ko na lang yun kasi kaysa naman mabala tayo nakakainis lang, di ba? Dami-daming pwedeng pagkakitaan ayaw nila magtrabaho ng maayos, ng marangal, di ba? So yun, hayaan ko na tong booking, ako na lang magka-cancel. Tapos pag tumawag sa akin yung drop off, sabihin ko ako na mismo nagpa-cancel. Narinig kita. Apo sir, bali umalis na ako dun sir kasi kay hinahinala yung nag-book eh. Tapos kung ano po sinasabi sa akin na kesyo malapit na daw. Tapos sabi niya po, puro wait. Opo. Sabi ko, Opo. Opo. May pinapakausap. Opo. Okay. Opo, tama. Tsaka bala po sa akin po. Opo. Sige, ganito na lang. Bali, ganito na lang sir. Bali, marami talagang taong di lumalaban ng patas So, bali ganito na lang, ako na lang mismo magka-cancel. Malaking pera pala. Kaya pala. Wait, eto, nandito pa yung booking sir eh. Nag-message siya Opo, tama naman po. Sabi niya, inayos ko pa kasi package, nasira lagayan. Di ba sabi niyo nga, na ibigay niya na.
Opo, opo. Opo, tama, tama. Ah, sige sir, ika-cancel ko na ito. Gigilid lang ako. Grabe. Sige po. Ingat po kayo lagi sa mga scammer, sir. Okay, thank you po, thank you po. So yan mga katulala, no, bali no choice tayo, no. Ganun talaga eh, di tayo na magka-cancel. Suspected fraud order, ayan, suspected natin. Mga ganyang scammer eh, di pa makarma yung mga yan, no. Mang-scam ng tao, tapos mga abala ng rider, gasolina, grabe. Awit, nakakainis. Order taking post tayo, no, 10 minutes yan. So bali meron tayong isang deliver, gagawin ko eh, dadalhin ko na lang to sa Manila, hindi ko na masasabayan. Kasi kung aantayin ko pa to, talagang lalo lang ano eh, abala sa ating mga rider, no. Grabe, nakakainis. Bale, okay na to. At least importante, hindi na scam si sir. Tsaka bukod doon, nagantay lang ako ng 30 minutes, nagsayang lang konti ng gasolina. Okay lang yun, importante, hindi nakapangloko yung tao, di ba? So yan, lesson learned na lang to sa mga katulad yung rider. Yan mga tulala, no, bali explain ko lang sa inyo. Ganito yung senaryo. So bali nag-book yung ano, yung scammer, tapos ako yung nakuha niyang rider. So dahil hindi ko makontak yung nag-book, ginawa ko, rumekta na ako doon, tapos nag-message siya sa akin sa app, sila Lalamove na nandun na daw siya. So pagdating ko doon, nagchat ako, nandito na ako, wala ka pa rito sir. Sabi niya nasa bakery lang daw, kesyo nagpapalit, saglit lang daw, kesyo inaayos lang daw yung parcel. Wala pang 20 minutes, tumawag na sa akin yung pagdideliveran ko nung yung which is yung drop off, pagdideliveran ko ng parcel sana, 'di ba? So yun, pagtawag niya sa akin, eh akala ko na double booking kasi hindi kami medyo nagkaintindihan agad eh. So ayun, tas hanggang sa nalinawan ako na itong si scammer, yung pickup, sinisingil yung drop off, yung i-scamin niya ng 10,000 dahil sinabi niya nandun na daw ako, tapos kausap niya na daw ako, tapos yung scammer may kasabot pang isang tao na nagpapanggap na ako. Diba grabe? Buti na lang si sir hindi nakapag-send agad-agad ng pera, kasi kung nakapag-send siya, syempre unang-una sa lahat malaking abala din sa akin, kawawa. Bakit kaya ang daming taong di marunong maghanap buhay ng patas? Grabe, kawawa sa inyo eh.